Kung mapapansin po ninyo, medyo mahaba siya. Bilang medyo mahaba talaga. Pero sinasabi sa pag-aaral na isa sa makikita dito ay yung visa. Bakit? Diba yung pagpapaliwanag ni Jesus habang sila naglalakbay tungkol sa sulatan at yung sa later part, yung pagpapirapiraso na tinapay. Which is na natin siya makikita sa banal na visa. At yun yung bibigyan natin na focus ngayon gabi dito. Yung banal na misa. Maraming theological topic na makikita dito sa pagbasa. Pero mas pinagbuti ko lang na bigyang pansin yung halaga ng misa at yung bahagi ng misa. Sinasabi din na itong journey to Emmaus ay sinasabi sa Catholic perspective na ito ay nagre-represent sa spiritual journey of every believers. Ano po? Ito ay nagre-represent sa atin bilang naglalakbay ng mga mananampalataya. Kasi di ba napag-usapan namin yung crafting na kung minsan sa ating paglalakbay, hindi natin nagnaraw tayo sa Panginoon. Parang hindi nangyari sa pagbasa. Hindi nila alam ang Panginoon. Pero sabi nga nung kasama namin sa atin, ang Diyos ay lagi natin kasama. Kung minsan na tayo ang hindi nakararamdam sa Kanya, tayo ang nag-isip na malayo sa atin ang Panginoon. Sabi nga, ito yung similar sa footprints in the sand, na kung saan ay nagkakapit ng Panginoon ang tayo ay naglalakbay. Kaya sabi nga sa atin, hindi na mga mananampalataya paglalakbay at kung may maus ay ang spiritual paglalakbay ang bawat mananampalataya. Sige. Tingnan natin yung sa misa. Isa sa bagay na makikita doon sa pagbasa sa darating na linggo. Sinasabi ng misa ay mayroong apat na bahagi o main section. Yung major parts of the mass, ano naman natin, very particular item, very kumag-aral natin the liturgy of the word and the liturgy of the Eucharist. Ano po? Sinasabi na ang misa ay mayroong apat na bahagi. Four main section. Ang una, yung introductory rites. Ano po? Yun yung sa simula. Ano po? Ano yung makikita doon sa introductory rites? Sinasabi dito, these rites prepare the heart of the faithful to hear the word of God and celebrate the Eucharist. Yung sa introductory rites, ang mga kasama ko doon, number one is yung entrance song. Ano po? Yung pag-awit na mamunod na awit na habang pumapasok ng ating. Ngayon, kapag ang misa dapat, kung walang choir, halimbawa weekdays, dapat yung commentator, binabasa yung antipon. Yung antipon na bago magsimula yung pari sa banal na misa. Saan makikita yung antipon na? Ang antipon na po ay nakikita sa Roma misa. Dapat ganun lang gawin kapag walang koro, kapag walang kumakita. Yung pinag-alagay dito, antipon, entrance song or antipon. Kapag nyo, saan makikita yung antipon na? Doon siya makikita sa Roman Misa. Kaya tayo ay may commentator. Yung commentator, meron siyang hawak na libro ng Peace. Nandun yung mga pagbasa. Kasi nandun yung introduction, yung binabasa na antipon before na simula na misa, bago makatanda ng usapan. Tingnan yung misa yung parang bago siya mag-excite ng cross, pagdating na sa binabasa yung antipon. At yung antipon na yun, may katugon yun sa communion. Meron siyang binabasa before na dapat yun ay binabasa rin kapag wala. Ano po? Pero sa atin naman, hindi tayo
tayo pagtikulan kasi lagi naman tayo natin. Pero dapat, pag walang wine, papasahin natin yung antikulan. Ano po? Bago, yun po ay pinabasa ng dito sa simulan. Isa yung pari na nagpapasa. So, wala naman po. Yun po. Pangalawa, yung greetings. No. Ano yung greetings? Yun na yung sign of cross. Sabihin, nagpapasa ng tikulan, magandang ng Diyos ang pari. Kung tutuusin, ilan yung pag-aantanda ng Diyos sa misa. Kasi tayo naman yung execution sa banal ng misa pag nagsasign ng cross. Tanggap ng communion, pagbubuko sa sign ng cross. Maligyan, di ba sabi ni Father David, noted na parang sign ng cross. Kasi nga, nasa yun si Jesus, pinanag mo na si Jesus. Pag tanggap ng communion, diretso sa upuan, lumuhod, at magdasal na, masasalamat. Diba sabi namin, diba, in this respect, doon sa tinanggap mo, dapat hindi ka na nalaman ng krus. Pagtanggap sa banal ng communion, diretso sa upuan. Kung tutuusin ko, sa misa, dalawang beses pa. Sa simula ng misa at sa katapusan ng misa. Kaya napag tinanong sa pagtinuturahan namin yung mga bata, kailan sa simula ang misa? Tanong ng bata. Sa sagot ng bata, pag kumanta po yung choir, ano magawang choir? Pag nagbelan mo sa Kristan, ano wala sa Kristan? Hindi naman magsisimula ang misa. Pero masasabi natin na ang misa ay simula kapag ang pari ay nakapagtanda ng krus, bumalik na sa altar at nag-sign off the cross na. At kailan masasabi tayo sa misa? Pag nakapagtanda ng krus ang pari sa misa. Kapag nakahalik na sa altar, nakapagtanda ng krus ang pari kasabay tayo, late na tayo pag hindi natin nasimulan. Ay, hindi pa ako late. Kasi first lady pa lang. Abay, nakakita na ng patuloy. Nakapagpanginoon nawa ka na. Ibig sabihin, kapag ang pari, nakapagtanda ng krus at wala pa ang man, diba? Late na siya noon. Ano po? Yun. Yung part pa rin yun na introductory. Ano po? After yung sign of the cross, yung penitential act. Usually, ito yung, di ba, dinagaluhan ng tibig, o pinagdaan, naamin ko sa mga pangirin ng Diyos. Then, yung Panginoon na awakan. Kapag ang pari ay nasabing, inaamin ko sa mga pangirin ng Diyos, sa mga pangirin ng sa isis, sa litan, sa awa. Diba? Sinasabi yun. Kapag ang pari ay nagsabi sa misa, dapat yung koro, ang kanyang kanta ng Panginoon maawa ka, ay Panginoon maawa ka. Walang ibang word. Diba? Panginoon maawa ka, Panginoon maawa ka. Kristo maawa, Kristo maawa. Hindi pwede kumanta ang koro, mali yun, kapag ang kanta ng koro ay may word. Kapag ang pari ay nag-inaamin ko. Halimbawa ako, diba si Padre, inaamin ko sa mga pangyayari ng Diyos. Tapos, bumira yung choir, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka. Ali, bakit may word yung Panginoon maawa ka ay nag-inaamin ka? Pero kung ang pari ay hindi sinabi, inaamin ko sa mga pangyayari ng Diyos, pwede naman kayong koro o si Father nang may lyrics yung Panginoon maawa. Nakuha niyo po? Yun yung doon sa inaamin ko o kaya sa Panginoon maawa. Dapat pag inaamin ko ang koro ay walang lyrics o walang word yung Panginoon maawa. Ito na si Father. Para na Kyrie eleison, tapos sasagot yung tamang Kyrie eleison, kasi ang inaamin ko siya. Ano po? Okay. Part 2 yun, ang introduction. Sunod, ang part 1, Gloria, yung papuri sa Diyos.
Kasama pa rin po yun sa introductorials. And then, after ng Gloria, yung opening prayer. Diba after na papuri sa Diyos at sinasabi tayo, manalangin tayo, diba? O, yun po yun. Before liturgy of the word. O, yun po yun. Yung entrance song or antiphon. No. Kaya pagka walang choir, dapat may nababasa mo, nandito na. Isa nangyayari dito sa atin si Pablo, may nababasa na nandito na. Then pagkabasa na nandito na, handa na rules. And after nun, inaamin ko, and after nun, Panginoon, maawa ka, ang tawag doon, penitential act. And then yung Gloria, yung pagkabay sa Diyos, and then yung opening prayer. Okay. Yung po yung una, punta tayo sa first major part ng Mass. Ano yung susunod? The liturgy of the Word. The liturgy of the Word. Okay, sa pagkakataong ito, di ba yung mga tulong sa scriptures, sa Bible, ano po? Normally, alam na natin ito. Number one, saan kinukuha yung first reading? Sa Bible ko. Saan tayo sa Bible? Saan kinukuha? Sa Old Testament. Ang first reading ko ay kinukuha saan? Sa Old Testament. Maliwanag yun, ha? Ang Old Testament ay ating kinukuha at focus sa God's history with His people at ito ay kinukuha sa lumang likas. Ito. Yung after ng first reading, susunod. Salmo. Saan kinukuha yung Salmo? Sa mga awit o sa Psalm book, no? Yan. Book of Psalms. Pwede basahin, pwede kantahin. Pero alam nyo, dapat kapag kumakanta ng Salmo, chant lang, hindi pwede po ano ng tono. Hindi ang isang pagkain mo ay yung tono nyo ay madalaman. Dapat ang tama, chant lang yung Salmo. No? Padali nyo ito, no? Para yung mga tao, makasabay. No? Kaya minsan pagkamahirap ito, yung tono nyo, hindi na nakasabay yung tao. Hindi kayo nagpo-konsierto. Kayo ay guide na paglingkod sa tao para makakita. No? Okay. After ng Salmo, susunod. Second reading. Kailan ba may second reading? Pag-linggo, pag-solemnity, at kapag pista. No? Yan. Pagka may mga pista, for example, pista yung radio party, ang pwedeng ginagawa niyo yung mga may second reading, solemnity, and especially Sunday. No? Yan. Ako. Saan kinukuha naman? Sa New Testament. No? Sa bagong okay. Then after nun, susunod. Bago mag-gospel. Ano susunod? Ha? Hallelujah. No? Okay, yun. Yung gospel acclamation. Hallelujah. Ano po? Part yun ng liturgy of the word. Hallelujah. Minsan yung tagabasa na nakalimutan, sino babasa? Yan na. No. Kasi marami siya. Pwede. Walang hallelujah. No. Well, tapos, ang tama sa hallelujah, mga kapatid, ay ganito. Kapag ang hallelujah, yung choir o yung lector, ano gagawin? Babasahin yung verse. Tapos yung choir, kakanta ulit. Now, ay paano si brother? Si brother Jesse, Hallelujah, Hallelujah, wikain mo, o nakikipik ako. O ano gagawin ng lector? Aba, ay pag bumasa ko yung sisisahin na, pag mayroong lyrics yung Hallelujah, yung lector, notin na para basahin yung verse.
Ayun. Pag hindi, walang hallelujah. Bawal. Anong tawag pag hindi? Aside sa versikulo, yun sa akin tayong versikulo. Pero ano na po sunod sa gospel po? Sa dictionary. Awit, pambungat sa mabuting balita. No, awit, pambungat sa mabuting balita. Mahigit, bawal yun ha. Pag definitely wala hallelujah. Kaya, tingnan niyo sa mga gaya ng kasal, gaya ng bibig, diba? Awit, pambungat, pag may patay, pag kwaresma, may gano'n. Kasi definitely wala hallelujah during. Ang tawag mo, awit, pambungat sa mabuting balita, sabi niya pinesi, versikulo. Now, after nun, ang susunod, gospel. Obviously, sa tinubo ang gospel, or evangelist, Lucas, Mateo, Marcos, at San Juan. After ng gospel, sister, ulang ka. Homily. Ang homily po ay part pa rin ng liturgy of the word. Yung daily review reflection, yung explanation. Ngayon nga sila iniwasan na wala para sa sermon. Diba? Parang negative yung dating, no? Pero ginagamit natin ang homily para sa pamilya. Dati kasi ginagamit sermon, no? Parang dating ay si Father na sermon, no? Ngayon ginagamit ang homily. No? Yan. After ng homily, sumasampalataya. Pero kailan may sumasampalataya? During Sunday and solemnity. Hindi lahat ay sumasampalataya. Pag Sunday lang, sa solemnities. Ano pa? Alam nyo, kung titignan nyo, may sumasampalataya yung mahaba. May sumasampalataya. Sa ibang mga parokya, dinadasal nila yung nice and speed. Yan po, yung mahaba. Tayo po, ginagamit natin dito. Acceptable pa rin natin. Now, ang hirap sa ulo yung mahaba. Kasi nagkaka talaga yan. Pero, siguro, time, maganda na natin naman natin. Pero for the moment, ginagamit natin dito. Si Padre, yung pinagagamit, ay may ito si Pasam. After na sumasagot tayo. Uyak sa prayer of the faithful, panalangin na bayan. Ang panalangin ng bayan, pwedeng gawa natin. Alam niyo po yung panalangin ng bayan, hindi basta makagawa ng panalangin ng bayan. Tingnan niyo yung routine ng panalangin ng bayan. Saan ang una? Desi, sa Santo Papa. Pangalawa. Diba? Yun, sa pamahalaan, sumunod. Sa may sakit, sumunod. Sa mga namatay. Dapat pag kumama ng panalangin bayan, kumpleto yun. Kasi lipunin yun. Diba? Para sa kalan sa mga pangbuhay, sa mga patay, no? Sa mga namumuno sa simbahan. No? Yun. Ganun po yun. Kaya nang ginagawa natin panalangin bayan, hindi galing sa sambutan, yung galing sa diocese. Ano po? Okay. Yun yung liturgy of the word. Ano po? Yan yan. First reading, Salmo, second reading, Hallelujah, Gospel, Homily, sumasampalataya, Profession of faith na tawag doon. Then, prayer of the faithful. Po, yung po yung component ng liturgy of the word. Saan galing ang first reading? Old Testament. Saan galing ang second reading? No, usually sa mga apostol. Ano po? Okay, and then, saan galing yung yung gospel. Ayan, sa mga pag-ilista. Okay, sige. Next, ano susunod?
Liturgy of the Eucharist. Ay, Liturgy of the Eucharist, meron siya ilang part. Tatlo. Meron pa yung part. Ano yung tatlo? Napahagi yung Liturgy of the Eucharist. Number one, preparation of the gifts. Yung offertory. Ano po? Yan. Yung presentation of gifts. Ano po? Yan. Usually, ano yung iniyahan? Cash. Alak tinapay. Alak tinapay. Actually, dapat ang iniyahan galing sa tao. Tayo naman kasi galing sa ating yung hosted at saka yung alak. Ano? Pero kung tutuusin, yung labor kasi yung bunga ng ating paggawa. Sabi, pwede bang i-alay yung sabon? Pwede bang i-alay yung sabon? Kanila ba? Ngayon kasi, hindi ba ka nag-o-offer doon? Pero kung tutuusin, dapat ang i-offer yung bunga ng ani. Di ba nung araw? Marami mo aanay mo ba ng panigas, bubuhat isa o prutas. Yung prutas tama yun. Yung mga ipagkain. Isa may nagkaroon yan, pwede mo ba mag-alay ng sabon, ng downy, ng detergent? Sa bagay, yung nabunga ng paggawa pero usually sa preparation sa presentation ng gifts, ano po, usually, sabi nga yung monetary, even bagay gusto ay alay. Pero kasi tayo nagpuprovide tayo ng chalice, ng alay, pero kung tutusin dapat yung offer ninyo, hindi natin sa sacristy. So dapat alay. Ay dito sa mga naka-assign for the offering. Nung araw hindi tayo naubusan ng osya ng alay. Bakit pag kami mga sponsors, ano po pwede natin i-alay? Bumili po kayo ng combo at saka ng osya. O hindi na nabili. Kasi yung nag-o-offer, kasi may assign ng araw, yung nagdala-dala nila po sila ay na-o-offer. Yun ang problema ko yung wala na kami dahil, no? Sa Saint-Clair, hindi ka pagbibilang pag hindi mo schedule. Hindi na bumili. May schedule, no? Mabuti rin dapat iniaalala yung bunga ng ating paggawa. Ano po? After ng preparation, no? Yung ginagawa ng pari. Yung chalice, siguro, tapos sinasarili ng wine, water, yung chalice. After nun, ang gagawin ng pari, magbubugas ng kamay. Sumisimbolo yun sa purification. Dapat tayo natin. Ano po? Then prayer over the offering. Okay. The prayer asking God to accept. Diba? Nanalangin tayo mga kapatid upang mapag-ahayin ito. Nasagot natin. Ang ginawa ng Panginoon ng pag-ahayin sa iyo ng mga sa kulay niya karakalan sa ating pangalaman at sa buong sa bayan niya. Yun ay part ng ano? Sabi ko, preparation of the gifts or ano mo po ba preparatory? Pwede walang kanta, pwede accompaniment lang. Ito lang po ay ang bukas na lang bukas. Tsaka dapat yun, pagkapos na ang pari mag-prepare, they have to have yung kanta, hindi yung pari. Ilang minuto na nakatayo doon. Ang instruction doon, pagkapos ang bayan maghanda, dapat maluto yung buhay kung paano tututunin ang awit. Magmemedi lang sila handa, mahihinain ang kanta. At gaya na sinabi ko, during the offertory, pwede walang kanta. Pwede accompanying lang ng organista. Ano po? Ayan, no? Basta di sa kanila yung kanta. So, yung mga instead yun. Pero, totoo po yun. During the offertory, pwede walang kanta. Pwede accompanying lang ng instrumentalist. Ano?
After nun, susunod, Eucharistic prayer. Po, ito yung puso ng misa. Bakit? Kasi dito na magaganap yung consecration. Po, yung Eucharistic prayer, ito yung tinutuloy ng puso ng misa. Bakit? Una, ba yung praise, yung sinasabi ng pari, and after ng kakanta ng Sanctus, yung Santo-Santo, yung Santo-Santo, itinaman na yun. Anong tamang gilis na Santo? Santo, 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 Panginoon Diyos na mga pupunan namin ang tupan ng katakilan. Meron yun, banal. Makasama nyo, ano ba yung nilakit ng buhay? Hindi naman sa akin yun. Pero pag tinignan nyo sa Roman Misal, makikita nyo yung bilis ng Santo. Yung mga choir natin inaaral kayo. Banal, medyo mahaba. Pero yun po ay part ng pamalit doon sa Santo. Kung ikinatay yung Santo-Santo, yung banal ng Panginoon, yun ang pwede. Ano po? Nandun po yun sa Roman Misal. Dapat pala pinakita ko. Bakit yung manalit din sa mga pwede na atin? Then after ng Santo sa nasusunod, yung ginagawa ng pari, observahan mo niya. Dilulubog na lahat. During the consecration, dapat nakalubog ang lahat. Kung hindi makakalubog na dapat gawin ng mga lay. Nakatayo. At pag nakatayo, dapat ay merong reverence, may pagkalan. Yung patay ba ako ng sa kataw? Si Padre, hindi ko sa kakakain. Hindi talaga nag-aano, nagsisimula. Kasi mga tao ko po, siguro po ang lahat, tsaka naman po. Kasi para wala kang maraming minsan. Kaya nung pag-yun sabi tayo, yung po mga handa na magkakatuman yung mga anak na tumangga. Pero kung dito ba yung nakakanda, dito ba yung kasi nga, may parang nanonood na sa misa. Kaya, ayun commentator, pag di na rin, siguro po tayo. Kasi yun tama, during the Santo, o pagkatapos ng Santo, o ng banal, lahat ay nakalugot. Kung hindi makakalugot, nakatayo, at yung pagkakatayo ay nakatayo, reverence may banal. Ano po? Sige. After nun, naalala di ba ginagano ng pari? Tapos, ginagano. Ano ginagawa sa Kristan? Nagbe-build. Yung pinipray pa, pinipray o yung hand over the gift. Okay. After po nun, yung susunod na yung consecration. Yung pagkataas, yung tinapal, at saka yung chalice. Anong nagaganap sa loob nun? Ano daw? Hindi natin mag-uwit ko. Natin natin nag-aaralan. Transubstantiation. Yan na. Okay. Transubstantiation. Okay. After na naman susunod. Wait. Ano susunod ko? Sa consecration. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Tawag ko ay acclamation or message. Ano? After na, ano susunod? Ano yung susunod? Ay, hindi pa. Intercession. Sulat nyo. Ano yung intercession? Di ba naalala nyo? Di ba pinagdadasal yung mga buhay, yung mga patay? Isa di ba may mga makakulit na pag-isya? Sabi mo nga kay Pate, pag-isay, kahit mo. Minsan, sa akin na nanawin pa kaya, sabi natin sa minsan mga may binabagod ang mga. Kasi
nagpapamisang tubig. So, sa doon during sa time na yun, no? Kaya di ba doon sa, naalala niyo yung kay Father Evan sa intercession, di ba tumatahimik sa sinasabi niya, pagdasal yung mga anak natin mga sa buhay ng mga, di ba? Yun yung part nila, no? Intercession. After na intercession, great ano? Great Amen or doxology. No. Yan. Yung final praise to God, yung doxology. O great Amen. Alam niyo po sa ibang sa Batangas, dahil nila kinakantay yung great Amen. Doxology. Kaya, tinan nyo, si Father dito mag-present ng Mass. Great Amen. Kahit simple tono lang. Amen, amen, amen. Yun, no? Yun ay part ng Eucharistic. Yun. Yun yung sinula. Retrace, Sanctus. Santo, ako yung Santo. Hands over the gift. Blesses ang tawa. Yung pinag-inagin. Tapos mag-deliver sa lista. Then after nun, consecration na. After consecration, adoration, paranesis. Then after nun, intercession. Yung intercession, yung pagdadasal yung mga kakayat yung mga and then after nun, doxology. Then after nun, communion rites. Number 3. No. Ano yung communion rites? Marami ko na yung Lord's Prayer. No. Pag nagdadasal ng Ama namin sa loob ng misa, ano ba ang inaanggal? Amen. Huwag kayong mag-aamin kapag ang Ama namin ay dinadasal sa misa. Sapagkat may susunod pa sapagkat sa iyo ang kaharian at kapangyarihan ng magpakailanman. Amen. Meron pang isa kasi magpapagtalo sa paro Kaya hindi namin nakalimutan. No? Sister, kapag ang nag-resign ng Ama namin during the Mass, hindi kasama yung amin. Hindi siya binabanggit. Hindi pa siya ng kasama namin. Magtalo sa paro. Pag yung Ama namin po ay pinasal sa misa, no? During part of the Mass, walang amin. Saan ang amin? Doon sa pagkain. Okay. Pero pag kayo nagro-rosary, abay mo mag-rosary dito, pakinggan nyo, minsan yung Ama namin, wala nang amin. Pag hindi lang amin, hindi ba mag-amin? Hindi. Sa misa lang yun. Pero during the rosary, dapat may amin. Yung part in prayer. No? Maliwanag yun. No? Pakinggan yung mga LCM po minsan. Nawawala na yung amin during the rosary. Ay, hindi ba usapan na, hindi na usapan ay amin sa misa na okay. After nun, sign of peace. Kapag gawin sa sign of peace, di ba lagi naman, peace be with you, o sumilang kapayapaan, hindi parang tumatawag ng mga peace be with you. Then after peace be with you, love of God. And during the love of God, ano ginagawa ni Father? Breaking of bread. Yung tinapay, tinahati. And then, after nun, communion. Sa communion may antipodet kung walang wine. No. Okay. Pero pag may wine, bakit para mag-antipod? Then after nun, ano susunod? Prayer after. Ang tawag ko rin, post-communion prayer. Pag nag-aaral sa ng patalastas, ang tama during pag-announcement ng patalastas, dapat right after the post-communion
Hindi ka pwede magpakalastas na hindi pa nagdadasal ng pari ng post-communion prayer. Pero dito na sa atin ang announcement during sa simula. Pero minsan, pagka-importante, pagka-mahalaga din. After the post-communion prayer, yung pari nagpapaupo kasi may mga announcement. Doon dapat nag-announce, nagpapakalastas. No, after the post-communion prayer. Yung part ng prayer over communion. Okay. Ano yung tatlo part? Preparation, Eucharistic prayer, and communion. Right. So, nakalimutan nyo na. Ano yung kaabang na bahagi? Concluding rites. Anong kasama ng concluding rites? Nandito na yung sa palinan. Prayer. Kung may after ng post-communion, announcement, after ng announcement, yung pari magpapatayo at magpapasal. Minsan, di ba, sasabihin ng pari, mag-stay po tayo para sa pagbabasbas. Yung tawag sa pagkakunan ng amin, amin. Sasagot dapat ng amin kapag binibinibest na tayo po na amin. Actually, yung nakasanayan natin before, yung pagbibindisyon ng holy water after the mass. Pero hindi siya part eh. Pagbindisyon ng pari o hindi, tapos na yung isa. Nasanay, yung iba lang, may isa may mga pari. Pero sa akin, hindi na natin siya ginagawa. Na after ng isa, okay na po. Once na pari na pagkakanda ng krus, tapos na ang isa, diba? Simulan na ng inyong, ang sinasabi, misyon. Ibig sabihin, nagsisimula pa lang tayo. Ano yung misyon? Eh, di ko ano yung sinabi ko sa misa, ay di ba bahagi natin sa iba, sa pamilya natin, sa mga tao sa community. Ito po yung bahagi ng misa. Ano yung apat? Introductory rites, liturgy of the word, Eucharistic, including Christ. Ano yung major parts of the Mass? Liturgy of the word, liturgy of God. Yun naman po ay nakikita natin sa misa. Hindi na natin alam ang tawag. Pero yun po yung nangyayari. Kaya po, sana po very particular tayo doon sa namin, naman namin, pag-recite sa pag-inanta. Kayo, pagka kayo ay ano, doon yung concentration. Kung sinabi ng family ko, mga pagkagawa niya para sa inyo. Ano yung tamang posisyon? Ito ang aking katawan. Pag ang teacher mo sabi, this is a goal. Sa kayo nakatingin. Diba? Pag kayo nakatingin sa hawak ng teacher. Kung sinabi pa ito, tama ba yung tama kayo mo? Dapat nakatingin. Ito nga, tingnan. Sabi ng pari, ito ang aking katawan na hinahan ko. Ito ang aking dugo. Di ba binaba ng pari kagad mo? Ayun, tsaka kayo dugo. Tapos di ba may sinasabi tayo, my Lord, my God. Tapos kapag pari, di ba may sinasabi tayo, my Lord. During sa communion, dapat hindi natin sinasabay yung pari. Ano yung sinasabi natin before? Pagkatapos sa pari, tanggapin ninyo yung aking. Mayroon sinasabi din eh. Kung tutuloy mo dapat sa pari na. Pag sa dalawang mga minsan mas malakas na yung boses ng operation na isa doon sa pari. Hindi po namin pwede sabihin. Parang pari po ang nagsasabi ko, hindi po na klaro. Kasi kung tutusin, hindi siya pinag dapat sa bayan. Sasagot na lang. Ay, minsan nasabi, tanggapin naman ng Panginoon ka. Yung mo sa pagkanya, wala na sa isip ko. Pag saan ka nagawa ko, wala na going place para sa buhay na wala. Pagkakaroon na sa isip na nasa
Hindi, tayo sa sarili na tayo. No? Okay, yun po yung ibang mga bagay na dapat natin bigyan ng pansin sa banal na misa. Kung minsan ay naniligwit na natin o minsan sa akin na tayo. Kaya, may naturo na sa atin ng tao. Yun daw tinataas mo yung body, blood of Christ. Pag may pinipin ka sa Diyos. Yung sa Diyos. Ito yung pinakuya na may spirit ka. O paipinit sa atin. Okay, sana ako muli nawag na naman na or mas klaro ka sa atin. Actually, nung binabasa ko siya, mas nabigyan ako ng lagi ko sa naniwala na tungkol sa mapapahal na pag-ibig sa ginagawa. Araw-araw at sa araw. Salamat po. So, maraming salamat po sa inyong papahayag